We are all aware of the present situation of our nations. We are discussing practical, factual, yet spiritual matters this morning. And all throughout the last weeks ay ang social media natin ay napupuno ng mga iba't ibang post ng mga karanasan ng ating bansa. And I don't know about you, pero isang senyales pala ng ikaw ay medyo umiidad na ay yung mahilig ka ng manood ng balita at tumatagal ka na pagka nanonood ng mga hearing na yan. And I found myself na parang madalas akong nanonood ng hindi yung replay, yung live hearing. At sapagkat nais din nating malaman kung ano ba ang nangyayari sa ating bansa. In the recent weeks and months ay binulabog ang ating bansa ng kabi-kabilang pagbaha na makikita natin na yung mga dating lugar na hindi binabaha ay pangkaraniwan na lang binabaha ngayon kahit mahihina ang mga ulan. I've been to Manila nitong mga nakaraan at mga simpleng ulan lang ay talagang talagang bahang-baha na. At hindi lang nangyayari sa Maynila, maging sa ating lugar ay tila ba maraming pagkakataon na hindi nangyayari yung mga bagay nito. At ito yung nakatawag pansin sa mga mamamayan na ano ang nangyayari sa ating bansa. Until our President Marcos ay naimbestigahan ng mga flood control projects na nagaganap sa ating bansa. At dito ay naihayag ang ilang mga bagay na pagkakamali, ang ilang mga korupsyon, ang mga kilalang kontraktor, at ang mga ghost project nating nababanggit palagi. Kasama sa mga balita na ating nakikita ay ang sa mga pagdinig ng Kongreso at Senado ay maraming naihahayag na mga pagkukulang, kamalian at masasabi nating partisipasyon ng mga kilalang lingkod ng bayan, mga kilalang politiko at mga kilalang pinuno ng ating bayan. Unti-unting naihahayag ang kanilang mga partisipasyon, ang kanilang mga ginawa sa ating kaban, at makikita rin natin may mga resibo, may mga screenshots, may mga CCTV, may mga conversations, at ito yung pinag-uusapan ngayon ng bayan na sino ang mananagot maliban po sa mga kontraktor na masasabi nating projects na ito. At parte ng bahagi ng balita, ito po yung mga nangyayari, at inaabangan natin dahil po sa ating pagkukulang sa mga budget at paglalaan ng proyekto, ang isa sa mga kapartner ng ating bansa na nagpapahiram sa atin upang mamuhunan sa mga proyekto, ang bansang South Korea, nakita niya ang kalalagayan sa ating bansa na hindi pala napupunta sa mga proyekto ang linolong. Kaya winidraw nila. Hindi na kami magpapautang sapagkat hindi pala sa proyekto mapupunta. And it triggers other nations na kung ganun ang ginawa ng Korea, ay maaring ganun din rin ang gawin namin sapagkat luging-lugi pala ang inyong mga mamamayan sapagkat hindi napupunta sa tamang mga proyekto. At nagpauna na nga po ang Korea na bilyon-bilyon ang kanilang hindi dinecline na loan project para sa ating pambansa. Napapanood po natin yan. Another news that nakikita natin ay yung sarswela sa ating mga kongreso at sa ating Senate na kung saan may mga pagpapalitan ng mga liderato, may mga magkakampi na nagbaligtaran, yung minority ay naging majority, nagbago ng Senate President, nagbago ng mga blue ribbon, nagbago ng maraming leadership shake-up. Ang daming mga naging changes sa liderato simula po nung umusad po ang issue pong ito. At may mga pagpapalit-palit na mga pwesto sa pamahalaan, sa ating lalawigan, sa pamahalaan, sa ating pong bansa.
Kasabay din po ng mga balitang yan ay atin pong nabalitaan na ang ating dating Pangulong Duterte na kung saan ay nahaharap ngayong buwan ng Setyembre sa isang trial ay humiling na kung pwedeng magkaroon na lang ng house arrest or dito ang paglilitis sapagkat sa kadahilan ng they found out na wala na rin po sa tamang pag-iisip sapagkat hindi na rin po naaalala ang mga bagay-bagay. Hindi na rin po naaalala ang mga pangyayari at ang ilang bahagi ng kanilang pamilya. But the ICC reject this request sapagkat kailangan daw po ay dun litisin. So alam natin yung nangyayari. And then of course, nabalitaan natin na hindi lang pala sa Pilipinas, maraming lugar sa iba't ibang bansa tulad ng Sri Lanka, Indonesia, lalo ang Nepal, ay hindi na po nakatiis ang bayan at nag-people power. At mapapanood nyo to, lalo pa yung sa Nepal, grabe. Sa Indonesia, it take 38 days for them para pabagsakin ang mga namamahala, Sri Lanka. Pero yung Nepal, sa pangunguna ng mga Generation Z, ay it took just 28 hours or 2 days for them para pababain ang mga nasa pwesto. Yung mga bagong henerasyon or mga kabataan. At sabi nga nila ay ang tawag sa mga kabataang yon, sa mga even adults ay mga warriors. Nagawa nila na talagang patalsikin ang mga corrupt. Pero ang mga Pilipinas ay keyboard warriors. No? Marami lang ang comment. Pero of course, we don't promote, hindi natin gustong mangyari yan. And I don't commend you to participate sa mga ganyang bagay. So grabe po, kung mapapansin niyo yung sa Nepal, yung Prime Minister, talagang hinubadan, tinapon sa ilog, nasa ilog na, pinagbababato pa. To the point na ang babaw ng ilog hanggang tuhod, pero gumagapang. Inisip ko ba't gumagapang? Para hindi tamaan ng ulo. Kasi pinagbababato talaga. Yung asawa ng Prime Minister, kita mo, yung unang video ay pasayaw-sayaw, tapos pasapasa ngayon, merong inihagi sa bahay, sinunog, grabe. Ayaw naman natin ng ganun. Pero nagalit ang kanilang bansa. Talagang nagalit. At very alarming sapagkat meron pong pagtatangka ng anumang klase ng grupo sa Pilipinas ay on 9/21, there will be a mass rally all over the Philippines, especially Luneta. Ang tawag nila dito ay magmaskara sa Luneta. At they don't want to, kaya ito daw po ay imbitasyon sa kahit anong partido nakamaskara para hindi makita. At may mga nagsasabi, even mga artista, mga vlogger, para hindi sila makita. At hindi lamang yon, even mga retired police at mga sundalo, we will participate. At hindi lamang yon, dahil nakamaskara, ay malaki ang potensyal na kahit mga NPA naririto. And we don't know kung ano ang pwedeng mangyari kung magkakaroon ba ng people power, but I do believe hindi naman. Pero sabi nga ay puno na ang salop. Kumbaga ay puno na ang mga Pilipino sa mga nangyayari sapagkat tila ba ay hahantong lamang itong mga hearing na ito sa paikot-ikot na naghahanap ang tao ng justice sa mga pangyayari. Now, with our current news today, ano yung mga bagay na ating pwedeng matutunan sa mga nangyayari po sa lugar na ito? At I don't have slides there but I have notes. Ano yung mga nako-contemplate natin na anong nangyayari sa ating bansa? Lessons from our current situations. I have 7 points this morning pero I'll try to be quick. Number 1, unang lesson, I found out and we found out that Philippines or our country is a rich country. Napakayaman ng bansang Pilipinas. Napakayaman at pinagpala ng bansang Pilipinas. You know, in Switzerland, there is no ocean. Wala dong mga ocean na pinagkukuhanan ng iba't ibang resources. Pero napakaunlad ng Switzerland. In Singapore, walang rice field. Wala kang makikitang taniman ng palay doon. In Japan, they don't have much rich minerals na nakukuha sa Pilipinas. In Saudi Arabia, they have a very low percentage of forest. Wala silang mga mountains, puro puro disyerto. In Netherlands, they don't have mountains.
In the Philippines, we have everything. Meron tayong dagat, may rice field tayo, may minerals tayo, may forest tayo, may bundok tayo. We have everything. But it is poorly managed by our leaders. Philippine is like a poor man sitting in a pot of gold. Ang Pilipinas ay parang isang mahirap, pulubing tao, pero nakatungtong sa isang banga ng ginto. We are rich in resources but held back by corruption. Philippines is a rich country. Way back then, 40 years ago or 60 years ago, I think 1985, 1960s, kung kayo ay buhay na, ipinabibilang ang Pilipinas sa pangalwa sa pinakang progressive country in Southeast Asia next to Japan. Wala pang ganong building, pero comparing 1965, wala pa rin mga building masyado ang Thailand, ang mga ibang kalapit bansa. Pero when it turns to infrastructure, to GDP, lamang na lamang ang Pilipinas noon. It was 40 or 60 years ago. We are the second most progressive nation in Southeast Asia next to Japan. Pero ngayon mga kapatid, inusada na tayo. Mula sa ilang bansa from Southeast Asian, nandun na po tayo sa mga pinakang dulo. Nausada na tayo ng bansang Singapore, which is talagang malayong-malayo na. Hong Kong, nausada na rin tayo ng bansang Korea, medyo malayo na agwat niyan. Pero some few years ago, mas maunlad ang ating bansa sa Thailand. Mas maunlad ang ating bansa sa Vietnam, sa Malaysia. And even Cambodia, halos kapantay na natin ngayon. Sapagkat makikita natin, we are rich country, pero bakit ganun ang nangyari sa bansang Pilipinas? Inusada na tayo. Imagine, if it's true, and aywan ko sa ating napapansin, sapagkat mukha naman talagang may katotohanan, sapagkat ito ang nagiging resulta. Imagine, sa nangyayari sa ating bansa, with all the projects, pag-usapan natin ay proyekto lamang ng Pilipinas, mga infrastructure lang. With all the projects, kung totoo yung aligasyon, na ang napupunta lamang sa 100% ay 30% sa proyekto. 70% napupunta sa commission, napupunta sa ganito, party-party bago makababa 30%. So kung meron tayong 1 billion project, 300 million lang ang napupunta or 400 million. Not more than half. So ibig sabihin, ang progress ng infrastructure ng Pilipinas ay twice pa sana kung napunta lang talaga sa tamang proyekto. Twice. Ibig sabihin, kaya bakit ang China, ang Japan, ang Malaysia, ang bilis ng infrastructure. Yung MRT natin, yung ating subway na hindi matuloy-tuloy, kasi nga, minus 70%. Bakit sa kanila? Kaya nila agad tapusin ang mga proyekto. Kasi nga, ang natitira sa Pilipinas ay maliit na porsyento na lamang. Isang bahagi pa lamang yan ng departamento. Imagine if all the department has a corruption of 50%, 70%, 30%, di ba nalulula tayo sa pinag-uusapang bilyon-bilyon? Ano pa lang yun? DPWH pa lang yun. May corruption pagdating sa PhilHealth. May corruption pagdating sa education, sa mga NGOs, di ba yung kay Napoles? Ay ang daming ahensya. Hindi man ganun kalalaki kasi ang pinakang malaki project. Pero kung lahat ng ahensya, may kickback, may corruption. Ibig sabihin, ang pondo ng Pilipinas, kalahati lang ang napupunta, which means to say, dapat kung yung kalahati, or sabihin natin 10% or ang nawala talaga, dapat ang progress natin ay doble. Dapat yung maitatayong kalsada ay higit pa. Dapat yung naipatayong eskwela, doble. Dapat yung naibigay na health sa mga Pilipino, hindi lamang PhilHealth, kabuuan. Yan ang nakikita natin sa ibang bansa eh. Bakit sa ibang bansa hindi sila takot magpakolehiyo? Kasi ang laki ng pondo.
Bakit sa ibang bansa hindi nila pinoproblema pagka nagkasakit? Kasi may pondo. Ang pondo ng Pilipinas, wala na sa kalahati. Buo dapat. Pero ang laki ng nababawas. Mayaman ang Pilipinas. We have all the resources. Magagaling ang mga Pilipino. Pero talagang nakakalungkot man, lumalabas ngayon, di ba? Talagang lumilitaw. Sabi nga, ang kataga talagang minasakir, ginahasa ang pondo ng bayan. Talagang halos walang itira na ang mga Pilipino, minsan, linilin lang tayo na pag tayo ay nakatanggap na ng konting ayuda at may nakitang konting proyekto, masaya na. Pero hindi natin alam, we deserve more from our country. We are paying taxes. We are industrious people, magagaling at masisipag. Pero inabuso ang mga Pilipino. Yan ang kalalagayan ng ating bansa. Imagine ang mga perang ito na nasasayang sa kaban ng ahensya. Kung ito lamang inapunta. Kaya no wonder bakit bakit dati tayong una, pero nausadan tayo ng ibang bansa. Kasi nga, ang taas ng percentage ng corruption, meron din sa ibang bansa, pero siguro mga 20%, 10%. Kaya, as the years goes by, kung magpapatuloy ito, hindi magtataka. Kahit yung mga bansang talagang mga mahihirap ay uusadan pa tayo. Kasi nga, yung sistema ay magpapatuloy. At hindi natin mahahabol ang mga bansang kalakip natin na dating tayo matataas. Uusadan na tayo ng malayo ng mga Vietnam, ng mga Thailand, ng mga bansang yan. Sabi ko nga, the more you go to other country, the more na makikita mo, iwan tayo. Wala pa sa Pilipinas nito, sana meron sa Pilipinas nito, sana may mga gantong bagay. Iwan na tayo. Pero ang Pilipino, ang isa sa pinakamagaling sa buong mundo. Mga kawikaan, 29 sabi, kapag matuwid ang namamahala, bayan ay nagsasaya. Ngunit tumatangis ang bayan kung ang pinuno ay masama. Alam nyo, ang nakakalungkot sa korupsyon, ang korupsyon ay hindi lang basta pagnanakaw ng kaban ng bayan. Ang korupsyon, ang ninanakaw dito ay ang pangarap ng bawat Pilipino. Hindi lang pangarap, kundi panahon. Panahon na dapat umunlad na sana siya, panahon na dapat nakatapos na sana siya, panahon na dapat nakapagtrabaho na sana siya, ninanakaw ang pangarap, ang panahon, ang oportunidad. Sa madaling salita, sa korupsyon, hindi lang pera ang ninanakaw, kundi buhay ng bawat mamamayan. Na dapat, higit pa dito ang tinatamasa ng bawat isa. Pero dahil sa korupsyon, nananatiling saglak at mahirap ang bawat Pilipino. Hindi natin linalahat. Maraming mga matitinong kawani ng gobyerno. And I would like to commend sa ating mga government officials who are trying their best to work hard. Kaya lang hindi sapat. Sapagkat kung nasa taas ang malaking korupsyon at bulok na sistema, hindi rin sapat para mabago ang ating bansa. Gayunpaman, kahit kayo man ay nasa anong posisyon, you make a difference. You make a difference. Na kahit hindi man ganun kalaki, pero may maaabot ang aking gagawing paglilingkod sa bayan ng tapat, gawin natin to ng tapat. Let us make a difference. The Bible says in Proverbs 13 verse 34, righteousness exalteth nation, but sin is a reproach to any people. Mahirap na bansa. Hindi ba kayo nagtataka, nagkalat ang Pilipino sa iba't ibang bansa? Diba, Kuya Abra? Kahit yung mga bansang mahihirap nandun, nagpipilit. At hindi ba kayo nagtataka, walang foreigner na nagtatrabaho dito sa atin? Siguro pwede, yung mga managerial. Nagkita na ba kayo sa grocery na babati sa inyo? Sawadi ka! Nagkita na ba kayo sa mga gasoline station na may babati sa inyo na Malaysian? Yung mga Indian, kung saan-saan yan, tsaka Pakistan eh. Di ba, Kuya Abra, kung saan-saan bansa yan, parang Pinoy, pero hindi nila pinapatulan ng Pilipinas. Ang baba ng sahod dito eh. Pumunta ka ng Cambodia, mahirap na bansa, ang daming Pilipino. Pumunta ka ng Vietnam, nandun ang Pilipino. Mga mahirap na bansa yun. Pero ba't nandun ang Pinoy? Kasi mas mahirap pa tayo.
Mas kaya nilang sapatan yung sahod. Ang mga Pilipino ay naging alipin ng iba't ibang bansa sa kahirapan. Pero magagaling ang Pinoy. Kung tatanungin niyo yung mga OFW, kung magkakatagtagan man ng mga empleyado ng iba't ibang lahi, ang ititirang huli ay Pilipino. Dahil tayo ang magagaling magtrabaho. Kaya lang, nanatili na tayo sa sistema na talagang tayo alipin ng ibang bansa. Just try to imagine, di ba? Kung tayo ay Pilipino, meron kang grocery, meron kang kainan, kung ano pa man. Kasi yan naman ang kalimitang mga department store, mga kung saan man na makikita mo ibang bansa. Ang empleyado mo ay foreigner. Di ba? Foreigner. Ukay-ukay, pero ang iyong empleyado ay Thailander, di ba? Tumataas yung moral mo tumataas yung moral mo that we are somebody. Kaya ang baba ng moral ng mga Pilipino sa ibang bansa, kasi kilala tayo bilang tauhan lang. We are not employer, we are meant to be employee. Yun lang tayo. But how I wish, time will come, na hindi na kailangang mag-OFW pa, sapagkat sapat para mabuhay ang Pilipino. Siguro nga kung ikaw ay sasahod ng talagang daan-daan libo, it is worth to be far away for a meantime. Pero alam nyo ba, hindi lahat naman ng OFW ganoon sahod. May mga pumapatol din sa halagang 30,000, 25,000, mga domestic helper. Hindi mo naman kikitain dito yun. Pero kung sapat lamang ang ating bansa, maraming mga Pilipino ang hindi na kailangang iwanan ng pamilya, isakripisyo na hindi makita ang paglaki ng kanilang mga mahal sa buhay, sapagkat sapat ang trabaho, sapat ang proyekto, sapat ang pagkakataon. We are not a poor country. We are a rich country. Mayaman ang bansang Pilipinas. Pangalawang bagay na ating natutunan, greed has no limit. Walang hanggan ang pagiging sakim. Ecclesiastes chapter 5 verse 10. He that loveth silver shall not be satisfied with silver, nor he that loveth abundance with increase. This is also vanity. Walang hanggan ang pagiging sakim. Kailan ba masasabing sapat na at tama na? As long as there is greed, hindi titigil yung mga bagay na yun. Alam nyo, nakita nyo naman yung post nung isang araw, di ba? Milyong-milyong pera. Sabi nga ng iba, halos bilyon na kasi tinatansya nila. Yun ay isang transaction lang, Brother Joe. Hindi yun tapos na. Isang transaction lang yon ng isang ahensya. Imagine kung bawat ahensya may ganung nangyayari. Isang transaction lang yon. You know, if you are, sabihin natin naging corrupt ka, nagkamali ka, kung ikaw ay marunong makontento, tama na ito. Baka mahuli. Sobra-sobra na to. Abay, naka-Chevrolet ka na, may 3 ka ng luxury car, pero 28, 40. Alam niyo kung bakit? Greed has no limit. Once you experience power and money and so much wealth, hindi ka patitigilin. Kung sa atin lang walang pinagkaiba yan sa sugal. Di ba? Kahapon nga, nag-uusap kami ng tungkol sa sugal. Di ba pag nanalo ka na, pwede ka nang umayaw? Pero ang isang manunugal, hindi umaayaw. Nagpapatalo uli. Panalo ka na sana Di ba? Panalo ka na sana Bumalik ka pa because of greed. Ganyan ang nangyayari sa ating bansa na kung tutuusin, pagpalagay na, sige, walang malinis. Hindi ba pwedeng tama na? Hindi ba pwedeng paiskurin mo naman yung mga mamamayan? Ang problema sa mga Pilipino, talagang tinuturuan tayong hindi maging matalino, na ini-impose sa atin, na ang daming tulong, ang daming ayuda, hanggang dyan na lang kayo, para lagi nyo kaming kailangan. But because of that greed, kasakiman,
Okay na sana sa 3 term. O sige, inyo na yung 1 taon. Pagbigyan nyo naman kami ng purong walang korupsyon, yung 2 hanggang 3. Ang laking perang matitipid ng Pilipinas. Hindi tumitigil yan. Ang malupit pa dyan, ipinapasa pa yan. Kaya may dynasty. Pagtapos na ang asawa, yung asawa naman ang sasalo ng posisyon. Hindi nyo ba nakikita? Yung anak naman ang sunod, yung pinsan, isinasalin. Namamana. Kaya hindi natatapos ang korupsyon. Kung meron lang sanang limitasyon, na total naman, nakapagpamansyon na ako, total naman, may lupain na ako, kota na ako, sige, pagbigyan naman ng mamamayan. Hindi. Hindi titigil hanggat hindi nahuhuli. Nakakalungkot. Nakakalungkot na kalalagayan. At ito'y minamana. Minamana to. May mga tinatawag na yung little crocodile. Sino daw yon? Hindi lahat, pero siyempre, mana-mana. Yung mga SK, na-oppose na naman nung isang araw. Ilang kabataan, nasa 100 plus, ng SK ng Manila. Okay? Dumalo ng seminar about HIV sa Thailand. Bawat isa ay ginastusan ng 38,000 plus 6,000 daily allowance. Sabi ng iba, hindi ba pwede sa Zoom yan? Tapos nakita, nandun sa mga pasyalan, 365 million ang ginastos. Alam nyo, pag nakikita natin yung mga ganong pera, nakakahiya nga eh. Hindi pa nga tayo nagkakamilyon. Tapos ang pinag-uusapang bilyon. What will you feel? Kung ikaw nasa ospital, para sa kaunting gamot hindi mo mabili, anong mararamdaman mo? Dahil sa bigas, ulam, hindi mo ma-provide sa pamilya mo, anong mararamdaman mo? Na napatigil ang anak mo dahil wala kang pera, pero makikita mo kung paanong ang dami palang pera ng Pilipinas, winawaldas. Nakakasama ng loob. We don't deserve this. We don't deserve this. But greed, yung kasakiman, walang limitasyon. Sabi nga, nabubulag tayo sa mga konting ayuda, magpapaganda ng bayan, mga proyekto, programa. Minsan, pag nakabuelo-buelo na, tapos na, medyo maganda ng image ko, pwede na. But behind it, they cover yung tunay na layunin. Number 2, greed has no limit. Number 3, power and wealth change people. 1 Timothy 6 verse 9, but they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. Number 3, power and wealth change people. Maaring may mga sa umpisa, malinis ang layunin. Ako po ay naluklok, ako ay magtatapat at talagang maglilingkod. May ganun talaga na puso. But when you experience power and wealth, it change people. May mga siguro ay malinis, pero unti-unting nakita ang kalakaran and they compromise. Money and wealth, power change people. Tingnan nyo yung nangyayari ngayon sa Senado. Hindi mo na malaman kung sinong totoo eh. Yung nagsabing ligtas ka na, hindi pala ligtas. Ang gulo ngayon sa totoo lang. Hindi mo na malaman kung sino sa kanilang totoo. Pero alam nyo, when it comes to politics, sabi nila, madumi ang politika. Hindi ka pwedeng hindi madudumihan. Ang labanan na lang dyan, lesser evil. Lahat may mga compromise. Ang pinag-uusapan na lang, sino yung matindi. Pero lahat meron. People change. Kaya ang hirap maging ang hirap dumepende. Huwag tayong masyadong maging panatiko na parang talagang loyalista tayo. Kasi baka mamaya kasama yan. Yung mga hindi mo inaasahan, na-involve pala si ganito. Maayos yan, maganda yan, hindi natin alam. Because people change, pwedeng magbago. Pwedeng magaling siya noon, pwedeng mabuti siya noon.
Pero the more that you are there, the more that you are enticed with wealth and power and position, nagbabago ang tao. Kaya ngayon, wala akong kinikilingang politicians. Dati may mga pabor, may mga ganto-ganto. Hindi, pare-parehas lang. Pare-parehas lang. Nakalungkot, pinaglalaroan tayo. Hindi mo na malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. Pero alam nyo, number 4, lessons, there is a reckoning time from God. May panahon ng paniningil at pagbabayad mula sa Panginoon. Proverbs 13:11, the wealth gotten by vanity shall be diminished, but he gathereth by labor shall increase. Kawikaan 22, mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Kay Yahweh ay parehas ang mayamat mahirap, pagkat siya ang may lalang sa kanilang lahat. There is reckoning time for God. May panahon ng paniningil. Alam nyo, it is through God's divine nature. Talagang pinaulan niya ng malakas para bumaha. Para masira yung mga substandard at lumitaw ang korupsyon. At nung bumabaha, paraan din ng Panginoon yun na talagang pinababaha niya para silipin na may mga ghost project and so on. May panahon ng paniningil ang Panginoon. They never thought, nakala nila dire-diretso, ganto-ganto, hindi malalaman. May panahon ng paniningil ang Panginoon. Alam niyo, nakakalungkot pa dito, yung paniningil, yung ang layunin lang naman ng mga taong ginawa yun ay para sa kapakanan ng pamilya, para ma-provide ang pamilya, para mabigyan ng maginhawang buhay ang mga anak. Alam niyo, nakakalungkot, sa paniningil, hanggang sa lahat ng angkan, ang kasiraan ng pangalan. Naririnig nyo ngayon yung mga nepo babies, yung mga anak ng politiko, kontraktor na yumaman lang dahil sa kaban ng bayan, o mas kilala bilang mga scholar ng bayan. Walang mukhang iharap. Stress na stress. Mga nadidepress na daw. Yung pagpapasarap ng kanilang buhay na tinamasa may araw ng paniningil. But because of greed, sabi ko nga hiyang-hiya naman tayo sa sarili natin. Yung hadya na tayong makakain sa mang inasal, tapos may magpo-post na bumabayad ng 100,000, 700,000 sa pagkain. Napanood nyo? Nakakahiya naman. May araw ng paniningil. Yung kahit saan pumunta, hiyang-hiya ang mga taong yun. Sapagkat alam nila, pera namin yan, yumamang kayo sa amin, yung dating enjoy na enjoy, at lumalabas mga naka-luxury car, hindi makalabas ngayon. Yung luxury car, nakalak. Kaya nga maliwanag yung sabi ng Biblia, mas mabuting papiliin ang malinis na pangalan. Aanhin mo yung may magaganda kang sasakyan, hindi ka na makalabas. Aanhin mo yung doon ka nag-aaral sa pinakang mamahaling school pero hindi ka na makapunta ngayon. May panahon ng paniningil at kung may makalusot man, sabi ng Panginoon, vengeance is mine. May lugar ng kapahamakan at may lugar ng paghuhukom. There is a reckoning time. May panahon ng paniningil. Kaya hindi lamang po para sa kanila yan. Para din sa atin, sa bawat isa. Na mahigpit na babala ng Biblia, wealth gotten by vanity shall be diminished. Mawawala din yan. But he that gathereth by labor shall increase. Habang ang mga Pilipino ay lumalaban ng patas, araw-araw may makikita ka, may mga nagtitinda ng taho, may mga tricycle driver, may mga laborer, may mga pinuno ng ating bansa na talagang nagtatamasa, but there is a reckoning time. Nakakalungkot din yon, yung sa Nepal, naawa din ako. Di ba naawa? Parang talagang walang naging paggalang. Parang naka-diaper na lang yung Prime Minister sa daan. Biruin mo, tinatadyakan sa tulay. Yung halos nahihilo na, dugo-duguan. Hindi lang yun, pati mga pulis. Yung pulis naman, ano lang binigyan ng chance ang pulis, baliktad.
Ibaba nyo ang inyong baril, kung hindi, ay yung iba, walang magawa, pero yung matitigas, kinawawa. Sila ang pinapila, nakaposas. May panahon ng pag-aani ng kasamaan. Number 5, resiliency and industry is not enough for progress. Anong ibig sabihin po nun? Kilala ang mga Pinoy, kahit ilang baha, lumalangoy pa yan. Kilala ang mga Pinoy, kahit may bagyo, kumakanta pa yan. Kilala ang mga Pinoy bilang masisipag, wag tayong palinlang doon sa mga pangalan na binibigay sa atin na tayo resilient and industrious. Hindi sapat yun para umasenso. Yun na nga ang problema eh. Resilient tayo, industrious tayo, masisipag ang Pinoy, pero bakit hanggang dito na lang? Kasi ang Pilipino ay pumapayag na gawing ang mga bagay na ito. Kaya hindi rin sapat yung sinasabing sipag lang. Hindi. Pumunta ka sa palengke, alas 5, alas 4 ng madaling araw, ang daming masisipag. Pumunta ka sa bukid, ang sipag, umasenso ba ang buhay? Hindi sapat ang sipag. Hindi sapat ang pagiging resilient. Ay, matatag naman yan, Pinoy yan. Kailangan natin ang tapat na namumuno sa bayan. Kilalang kilala. Oo, pabor tayo doon sa katangiang yon na ang mga Pilipino, papaanong napagkakasya ang minimum, ang sahod na 9,000, 10,000 sa 5 membro ng pamilya. Anong tawag doon? Madiskarte. Ayun na, madiskarte so madiskarte. But we deserve better than that. Yung isang buwang kinikita, ilang oras lang sa ibang bansa. Narinig ko nga yung isa nating membro, Sister Ren, nurse. Milyon ang magagastos mo para makapagpag-graduate ka ng nurse. Baon, OJT, sumasahod lamang ng 16,000. Head nurse, 17,000 head nurse. Ilang taon bago mabawi yung pinagpaaral pa lang. Alam mo po rin ng Panginoon, it took 10 years for her makarating sa ibang bansa. Sabi niya, Pastor, nakita ko ang pagkakaiba. Yung 10 taon kong pinagtrabahuhan, 2 taon ko lang ditong trinabaho. When it comes to salary. Mas maluwag pa ang trabaho, alas 3, umuuwi na. Minsan talagang hindi ka ang problema. Nasa maling lugar lang talaga tayo. Sa lugar na kung saan pinamumunuan ng mga sakim ng bayan. Magaling ang Pilipino, madiskarte, matalino, matipid. Yun na nga eh. Kung sinamahan pa tayo ng magaling na gobyerno, we are on the top of the world. Hindi tayo alipin ng ibang bansa. Kaya pag pumunta kayo ibang bansa, pag Pinoy, ibang tingin eh. Huwag tayong maghihinakit. Bakit pag pupunta kayong ibang bansa, ay ang higpit sa mga Pilipino. Kasi kalimitan hindi nababalik. Magtatrabaho. Bakit nyo naman pipigilan? Eh, walang trabaho dito eh. It makes a sense. Huwag na lang paghigpitan. Wala din naman kayo maibigay na trabaho, pero kilala tayo na worker at helper sa ibang bansa. Kilala tayong TNT, tago ng tago. Hindi tayo kilalang turista. Kilala tayo mga empleyado. Kaya pag pumunta tayo ng ibang bansa, ang tingin sa mga Pinoy, ay ano yan? Tatrabaho yan, magtatago yan. Hindi tayo mga turista ang tingin sa atin sa ibang bansa. Mahirap tayo. That's why. Kaya napakahalaga. Let's not be content that we are resilient, nakakaraos naman, masisipag, madiskarte. It is not enough for progress. Whether we like it or not, we need the help of the government. Kaya hindi pwedeng ipagbaliwala natin yung, kahit sino namang manalo dyan, wala akong pakialam. Ako rin naman didiskarte. Hindi, malaking impluensya kung sino ang namumuno. Kaya with the help of God, napaka-importanting ihilingin natin yun. Na Lord, bigyan nyo kami ng isang pinuno na talagang may takot sa Diyos at mababago ang puso. At panghuli na lesson, it is better to put confidence in God than to put confidence in man. Mas maiging magtiwala sa Diyos kaysa magtiwala sa tao.
The Bible says, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and I will forgive their sins and will heal their land. It is better to put confidence in God. Yun na nga lang ang lamang natin eh. Papaanong sa kabila ng mahirap ang bansa, papaanong tayo ay nakakatawid sapagkat sa Diyos pa rin nakadepende ang lahat. Na bagamat ang ekonomiya ay bagsak, pero ang Diyos ay may walang hanggang ayuda at pagpapala sa ating buhay. Mahirap maging panatiko ng tao sapagkat ang tao ay nagbabago, nagkakamali. Pero kung pagkakatiwalaan mo ang Diyos, kailanman siya hindi magbabago, kailanman siya hindi magkakamali. It is better to put confidence in God. Sa Panginoon pa rin tayo magtiwala sapagkat ang tao ay pwedeng magbago. Human government is contrary of the kingdom of God. Pinapakita rin sa atin ng Panginoon na kahit anong gawin nyo, as long as tao ang namumuno, hindi magiging perpekto ang gobyernong ito. Because we are a corrupt people, we are sinners. But time will come, the Bible says, after the rapture, after the great tribulation, Jesus Christ will come again and will reign in this earth for 1,000 years together with the believers. There will be a perfect government. There will be a perfect rule and ruler. There will be a perfect dominion, a perfect economy. Ipinapakita lang ng Diyos sa lahat ng nangyayaring ito na kahit anong gawin nyo, corrupt ang tao. At darating lang talaga yung inaasam nyong gobyerno, yung inaasam nyong pinuno at tagapamahala sa panahon ng aking pagbabalik. That's why, as we close, lessons from our nations. Let's pray, panalangin natin. Ang dami talagang sistemang Tayo yung mga kabataan, nakakaawa kayo. Bakit kayo nakakaawa? Sino dito ang senior high, junior high? Taas ang kamay. Di ba dapat college na kayo? Nung panahon namin, college, kung inabot ko pala, hindi na ako nakagraduate, ang tagal. Ginawa yan para i-equip kayo. Para pagdating ng college, kukunti na lang ang pag-aaralan at diretso na. Tumagal kayo ng 2 years para pwede na magtrabaho. Hindi rin naman kayo tanggapin, di ba? Ang daming requirements. So, baliwala din. Kailangan nyo rin pala mag-college. Nung nag-college kayo, ang hirap ding humanap ng trabaho. Di ba? Ang hirap. Ang daming requirements. Sabi nga, sa Pilipinas, ang bansang ang daming requirements, maximum requirements, but minimum payment. Mag-a-apply ka, kailangan may job experience. Wala pa nga una pa nga lang. Mag-a-apply ka ng ID, kailangan meron kang ipapakitang ID. Kaya nga nag-a-apply, walang ID. Ewan ko ba? But if you are, kung tayo ay mamamayan, kung tayo ay bahagi ng anumang sangay ng gobyerno, let's make a difference. Kung ano man yung kaya kong gawin in my capacity para tulungan ang tao, tulungan natin. Tulungan natin. And in the end, let us rely on God because God will supply for all our needs. Let's pray and we hope 40 years from now, another generations, nasan ang Pilipinas? Umuusad, bumababa. Panalangin natin na magkaroon naman ng pag-usad. Na yung inyong mga anak sa ngayon, na mga kabataan, ay hindi na dumating sa punto na pag sila nagkaroon ng pamilya, ay kailangang iwanan ng mga anak para lang makabuhay. Kundi sapat ang meron sa bansang ito. Sana dumating sa punto na pag may karamdaman tayo, hindi na tayo nagtitiis sa bahay sapagkat libre ang paggamot. Sana dumating sa punto na kung saan ang mga bawat mag-aaral ay nakapag-aaral ng kung ano mang gusto nilang kurso. Sana dumating sa punto na yung mga magre-retire ay retired na talaga sapagkat mabubuhay sila. When you go to other country, kung ano ang huli mong sahod, yun ang pension mo. Kung sumasahod ka ng 100,000, tuloy-tuloy na yun. Sa atin, magkano ang ayuda sa senior? 500, 1,000.
Mabubuhay ba kayo dyan? Diba? Let's hope, let's pray. Sana magkaroon ng pagbabago sa ating bansa. Talagang lessons learned for our nation's present situation.